good morning po. Good morning po. First question lang po, paki-clarify lang po kasi ina-allege kayo ni Mon Tulfo na bayaran daw kayo ng China. Kasi yun yung lumalabas din sa last week daw na post sa Facebook na ito daw po grupo na ito ay parang grupo daw po ito ng mga binayaran daw ng China. His words natin. So pakiklaro lang po kasi yun po yung kumakalat ngayon ng parang ang dating po, his China funded daw ng China or na para daw tanggalin si BBM at yung po si Visa. Ako muna, attorney Otto. Kita-kita naman po, no? We come here and we have our background kung sino kami. So definitely, walang nagpapan sa amin. Sarili namin, ako from Davao pa ako, I flew in this morning with my own resources. Number two, bakit iniiwas natin yung issue? Diba? Hindi ba natin nakikita na grabe na yung corruption? Grabe na yung moral compass ng mga tao. Yung mga kabataan natin ngayon, ako meron akong 2 anak. Anong klaseng kinabukasan ang gusto natin makita nila? Gusto ba natin may impunity? Sa BARM alone, no? A few days ago, 7 members ng MILF, Moro Islamic Liberation Front, na massacre. Bakit siya na massacre? Dahil sa issue ng lupa. No? Yung pamilya nila, they thought na magkaroon na ng Bangsamoro Organic Law, they can go back to their own land. Unfortunately, nung bumalik sila doon, yung details nila, hindi ko na i-discuss, pero I can still remember in 2015, 2016, yung mga tao sa Pikit, North Cotabato, no? A certain Abdul, no? May hawak-hawak siyang placard. Peace is within our hands. No? They were hoping na magkakaroon na ng peace sa Mindanao at sa farm. Pero anong nangyari? Series of killings. No? Data from our research shows that the level of killings, no, tumaas. 1.8, 1.7, no, from PNP and AFP itong records. Ang killings sa farm alone. Every day. So the vertical conflict na arrange na yun, ayos na, yung away ng MNLF, MILF, at gobyerno. Pero ang conflict ngayon is yung horizontal. Meaning to say, clans, families, MNLF versus MNLF, MILF versus MILF. So hindi na kalaban yung gobyerno, pero na-worsen. Yun. So, ito mga ito, kailangan ka po ba bayaran ng China para makita mo yung katotohanan, yung paghihirap ng mga tao? No? Parang, it's so illogical. No? Kahit siguro ang grade 5 student, makikita si Presidente, resign ka na, you're fired. No? Yun ang mensahe ng tao Pilipino. Maraming salamat. Maliwanag naman, no, na yung grupo ito ay hindi binabayaran. Unang-una na bawit din sa kanila ito na sarili nilang initiative. Walang nagbabayad. Kami sa labor group, no, nakamit ko kanina, traditional yung pagrarally namin, taon-taon yan sa araw ng Bonifacio. Walang nagbabayad. Meron kami sariling budget yan para sa organization. Ngayon, sino ba yung mga nagsasabing babayarang grupo nito? Di ba? Baka baliktad po. Ang tingnan natin, di ba? Bakit hindi nila sabihin na yung mga ibang nagrarally, yung mga binabayaran? Diba? So, yan po ay bahagi lang ng propaganda, paninira, sapagkat diba? Itong grupong ito yung totoong nagsasabi na dapat tulungan na yung corruption at ang solusyon dyan bumaba na si BBM para magkaroon tayo ng panibagong liderato. Ngayon, siyempre hindi maiiwasan na sasabihin ng mga administration na kaya nagrarala yan, papapabay si BBM dahil gusto nila si Sara. Pero maliwanag naman pa ulit-ulit eh. Diba? Gusto natin katahimikan, constitutional succession. So nasa matuwid, nasa tamang direksyon po tayo. Wala tayong pamimilian eh. Pagbaba ni BBM, alam nga
kung sino-sino ilalagay mo dyan. Of course, si Bibi Sara, sapagkat yan ang tinatadhana, o yan ang nakalagay sa saligang batas. So, yan ang ginagamit nilang argumento. So, sabihin natin, totoo naman. Diba? Pag bumaba si BBM, magkikinabang si Sara sapagkat yan ang sinasabi ng konstitusyon. At ang magkikinabang, tayong mga mamamayan na naghahanap ng totoo, hindi corrupt na gobyerno. So, yun po yun. Kaya, wag po tayong maniniwala na kami ay, sabi nga ni kasama ko rin, itsura ba namin binabayaran? Hindi ko lang. Itsura ba kami mga bayaran, lalo kami sa mga manggagawa? Una-una, tanongin nila, sino ba yung magbabayad? Hearing general, yung China, binabayaran o kami. So, maliwanag po yung propaganda. Kinakailangan, paliwanag natin, labanan po natin yan. Kung mayroong mga bayaran sa mga nagrarally, maliwanag, hindi po kami yun. Hindi kami yun. Maraming salamat po. Follow-up question natin. Kasi sir, ito pa isa pong follow-up question. Kasi ang sinasabi ng mga kaliwa and the Delagus na hindi raw fit si Vice President kasi daw sa issue daw ng mga confidential funds, corruption, inaalit sa kanya. I mean, what can you say about yun sa sinasabi ng mga kaliwa at ng mga Pinoy? Kasi yun yung ano nila, yun yung reason nila why they are pushing for resign all and a quote-unquote National Transition Council daw composed ng mga, sabihin natin mga grupo na kaalka-tali nila. What's your take on it? Well, yun nga, it is very illogical, no? Kasi yung mga yan, una yung mga sinasabi ng hilaw or yung mga pink, yan yung mga hilaw na hilaw. Alam niyo po kung bakit? Hilaw sila kasi yung 1986 from 1987 Constitution, eh Cory Aquino Constitution yan. So dapat irespeto nila, di ba? Ako, our family is for Beninoy and Cory. I was a critical appointee of Noynoy Aquino during his time. But Duterte, hindi niya inisip yun. Nung na-point niya ako as part of his team, hindi niya inisip na bilawan ako o ano, di ba? Pero ang inisip niya, ano yung pwede kong may hambag, ano yung pwede kong may tulong. Pangalawa, pwede naman natin nakita yung track record ni Ma'am Inday sa Davao City. Davao City, before she stepped in, ang laki ng deficit. Pero within her term, natapos niya na walang zero utang, no? Zero debt ang Davao City. And then, pangatlo, yung issue ng confidential fund, I think paulit-ulit lang yan. No? Meron naman COA, no? Kaibigan ko rin si Heidi, no? Ma'am Heidi yung sa COA dati. Kita kayo mga post niya. Pero hindi niya dinidiscuss yung legality. No? And hindi dinidiscuss yung opinions ng mga auditors. So, we respect them. But, ano ba, may kaso bang nakafile sa ombudsman? May kaso bang nakafile na yung na-allege na sa kanya? Kasi kung meron, pwede natin pag-usapan. Pero kung wala, eh bakit hindi natin tingnan yung trillions of pesos, no? Flood control, and all other corruptions, no? Why do we turn a blind eye on this? No? At one time, susulat din po ako sa lobbyist, ang sinasabi ko yung selective outrage. No? May mga kasamaan tayo ko, may mga kasamaan ako, mga kaibigan ko, hindi ko maintindihan. Bakit they turn a blind eye doon sa nakikita natin? Yung mga nangyayari ngayon sa barn. Ako, I'm more concerned because I'm from barn. Nandun yung pamilya ko, nandun yung my whole family. No? So ano ang magiging kinabukasan natin na kung saan mismo ang MILF ngayon ay watak-watak, nag-aaway. Sino may kagagawa niyan? So yun yung gusto natin ipabot sa lahat na yung issue na bakit lagi sila nagpropaganda na iniiwas yung issue. Yung sa kaliwa naman, alam naman natin dahil dun sa OCAP, talagang in Mindanao, zero insurgents, ano? And because of the programs of President Duterte and her daughter, Vice President Inday Sara. So, huwag tayong magpadala doon sa mga kasinungalingan. Huwag tayong magpadala doon sa mga black propaganda na the way we do that, the way we focus on that, tumataas yung inflation, tumataas yung unemployment. No?
ang worst pa dito is yung morality, no? The moral compass of our country. How can you have a president na mismo kapatid niya nagsasabi na addict? No? Hindi ko ma-comprehend. No? Yung mga kaibigan kong mga bishops, mga kaibigan kong mga nasa simbahan, why do they focus on, si Inday Sara wala naman siyang issue ng EGK. When she was a mayor, wala, kung may ginakuan sila, she's very willing to solve the problem on drugs in a peaceful and more rehabilitation show. Yun yung kanyang programa para doon.